lang nila yung kapakanan nung pinag-aral. Ganun. Na maganda yung magiging kinabukasan nung pinag-aral. Ganun. Opo. Na hindi lang dyan. Yung, hindi ko po alam kasi hanggang ngayon, masakit pa rin talaga na hindi ko nabigay yung gusto nila. Na-disappoint yung ate mo sa'yo nung nag-asawa ka? Opo. Hanggang sa kinasal, parang hanggang ngayon din po, hindi pa din po siya. Pero ate ko lang po. So na-disappoint yung ate mo sa nangyari sa inyo? Sorry sa lahat. Sorry sa disappointments. Salamat ta. Agali, balbalik sa puso yung nararagat minsan siya. Hindi lahat ng desisyon natin ay nagtatagumpay. Lahat ng gusto natin. Pero hindi ibig sabihin ay talo na tayo, no? Parang sinusubok lang tayo ni God minsan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, isang magandang umaga na naman po sa atin. At panibagong araw, panibagong vlog mga kababayan. At sa umagang ito ay may lumapit sa atin na isang kagawad. Si Kagawad Pulo Pinlac ng Barangay Butaw ng Malasiki. At nandito tayo ngayon sa taong inilalapit ni Kagawad. Kaya sa mga taong nagiging tulay para makarating or matuntun ng Team Daddy Frankie, mabuhay po kayong lahat. Especially sa kay Kagawad Pulo, Kagawad Pinlac. Kababayan, samahan niyo po ako para kausapin natin itong nanay na inilalapit sa Team Daddy Frankie. Morning po! Hello po, Nay. Ay, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Buti po nakapasyal po kayo. Kumusta po kayo, Nay? Ayos lang po. Kilala niyo po si Kagawad Pulo. Sila po yung nag-message sa amin para ilapit kayo. Ay, maraming salamat po. Okay, pwede po ba akong pumasok? Daddy Frankie, pasok po. Ayan, magandang morning again. Wala po kayo maupo. Gira, asawa. Ay, pasensya. Okay lang. Sige, wag mo alala. Upo ka, ma'am. Upo po kayo. Ay, iba. Upo muna po kayo, Daddy. Sige po. Siya asawa. Opo. Asawa nyo. Opo. Pangalan nyo, sir? Jerry Bolataw po. Tatay Jerry Bulataw. Kumusta naman si Tatay Jerry? Ayos lang po. Upo muna po kayo. Sige po, okay lang. Ano yan? Bakit parehas laki? Kambal? Kambal po sila. Okay. Ilang taon na sila? 1 taon po nung June. Kaka-1 taon lang. Kayo po, pwede ba upo kayo para makausap ko kayo ng maayos? Huwag niyo po kami alalahanin. Si tatay, upo ka, tay. Wala pa kayo upuan? Wala. Ito na lang. Ikaw na lang upo dito, tay. Yan. Tabi po kayo ni nanay. Thank you po. Bali, ilan na po anak ninyo? Kambal po, dalawa. Ito lang. Yan pa lang. So, ibig sabihin, first baby. Opo. Very lucky. No? Kasi bibihira po yung nabibiyayaan ng kambal. At sabi nila, swerte daw yan. No? Although lahat ng anak, blessing from our God. Diba? Pero diba, bihira magkaroon ng kambal. Kaya nasasabi kong blessing. Ano pangalan ni nanay? Ako po si Sandra po. Nanay Sandra. Opo. Ilang taon na po si nanay? 28 po. Bata pa. Kumusta ang buhay-buhay ninyo? Ito po, mahirap. Pero nakakaraos naman po araw-araw. Pansin ko yung mga bata parang medyo payat sila. Okay ba yung health nila? Okay naman po, pero parang buwan-buwan nagkakasakit po sila. Parang isipon, tubugan po, minsan lagnat. Normal sa bata yon. Basta importante, napapacheck up naman sila. Opo. Anong hanap buhay nyo po dito? Ako po, full time po sa mga bata. Tsaka siya, nag-i-stick po siya. Sideline lang po. Kung minsan sumasama sa manggahan, ganun. Kung minsan pag walang mangga, yun po yung hanap ko na yung stick. Si ma'am, full time po kayo sa... Mga bata po. Full-time mother Opo. dito sa bahay. Okay. Ako po si Sandra, yung nga po, Sandra Razo Bolataw. Nakatira po sa Canandorte. Bali, pinag-aral ng 4 years.
Nagtrabaho naman po, nagturo almost 3 years sa private. Tapos, 2022, yun po, nakapasok po sa tutorial. Tapos, 2023, doon po nakapag-asawa na. Bali, hindi rin po ganun kadali yung pag-aasawa. Nung nag-asawa kami kasi biglaan siya. Hindi po gusto nung side ko na agad po ako mag-asawa. Tapos, lalo hindi pa po ako nakakatulong ng yung sobra parang ganun for sapat sa kanila. Kaya, What do you mean? Sorry, ma-interrupt kita. Anong sabi mo nakapag-aral ka? Anong course mo? Bachelor of Elementary Education po. Okay, and then? Bakit ka umiiyak? Dapat maging proud ka nung nakatapos ka. Ano naging problema sa side mo? Hindi po kasi ginat-langgap yung asawa ko. Ay, bakit? Sa hirap ng buhay din po, sir. Ano lang, nag-aalala yung side ko na baka hindi ka mabuhay niyan, parang gano'n. Ba't ganon? Kumpleto naman siya. Bakit inisip nila na hindi kayang buhayin? May kasabihan tayo na wag nating i-underestimate yung kapwa natin, di ba? So, sino nagpaaral sa'yo? Bakit galit sila sa'yo? Sabi mo, galit sila sa'yo Yung kasi una lang po yun kasi biglaan po. Biglaan po. Sige, kwento mo sa akin. Yung ate ko po yung nagpaaral sa akin. Oo. Na nasa abroad po nun, sa Kuwait. Oo. Yung ate mo nasa Kuwait, pinag-aaral ka niya. Opo. Tapos, Siyempre may expectation yun eh. Ate kasi siya. opo. Ang expectation niya siyempre tsaka bunso po kasi ako. Opo. Naiintindihan ko siya. Oo. Sana hindi naman po siguro yun mababash. Hindi naman. Kasi ate yun. Yes. Maiintindihan niya na lahat ng mga ate na nandyan kasi gusto lang nila yung kapakanan nung pinag-aral. Ganun. Na maganda yung magiging kinabukasan nung pinag-aral. Ganun. Opo. Na hindi lang dyan. Yung hindi ko po alam kasi hanggang ngayon masakit pa rin talaga na hindi ko nabigay yung gusto nila. Hindi ko lang din, pero hindi ko pinagsisisihan na may kambal po ako. Opo. Yung hirap lang talaga ng buhay. Yun lang yung dumagdag na minsan parang may totoo. Na-disappoint yung ate mo sa'yo nung nag-asawa ka? Opo. Kasi biglaan din po. Biglaan. Opo. Pero GF naman po kaming dalawa nun since 2021. Tapos, kinasal po 2023. Ayun, tapos, nung kinasal, ayun, doon na po nag-start na naman lahat. Hanggang sa kinasal, parang hanggang ngayon din po, hindi pa din po siya. Pero yung ate ko lang po. Parang, so na-disappoint yung ate mo sa nangyari sa inyo. So hanggang ngayon, parang disappoint siya. You mean is hindi kanya kinakausap? Ay, hindi ko okay naman na po. Okay naman. Matagal naman na po. Nag-usap po kami. Okay. Tapos, nabuntis po ako 2023. Yun, tumigil po ako ng 2024 sa pagtuturo or sa tutorial po. Kasi nag-tutorial po ako sa bayan. 2022 nga po kanina, nabanggit ko, nagtuturo po ako doon. Natapos po ako ng 2024. Opo, kasi kailangan kong itigil kasi medyo malaki na rin po yung tiyan ko noon. Ng April, ganun po. Tapos, ayun na. Tapos pinanganak ko po sila nung June 2024. Ano sabi ng ate mo ngayon? Nakikita nila yung sitwasyon mo? Minsan po galit. Nanay, tatay mo? Kasi mama ko na lang po.
Nasa kanan sila. Opo, nasa kanan. Ilan kayo magkakapatid pala? 6 po. Okay. So, bakit ngayon hindi ka pwedeng magturo ulit? Pwede naman po. Oo. Kaso, hindi ko po maiwan yung dalawa. Ah, Wala po kasing mag-aalaga. okay. Tsaka, hindi ko siya katiwala muna sa iba kasi bata pa. Lalo't dalawa. Opo, tsaka masakitin po sila eh. Takot po ako lalo na first time mom po. Hindi ko kayang ipagkatiwala muna agad sa iba. Bakit mo nasabi kanina na minsan galit pa yung ate mo? Bakit daw? Yung nakikita niya po kasi yung sitwasyon ko rin po dito. Sa hirap ng buhay. Sa bagay, tama yung sinabi mo na hindi rin natin sila masisi kasi nung nasa abroad, pinag-aral ka. So, nagpursige para paaralin ka. Diba? Parang medyo na-disappoint kasi sabi mo hindi pa totally natapos, ay parang biglang nag-asawa at nagkaroon kayo ng anak, tama ba? Hindi po totally nakatulong. Dahil doon. Pero nakatapos po. Nakatapos. Kaya po nakapagturo. Nakapagturo ka. Board passer ka na? Hindi pa po. Hindi pa. Bakit? What if itry mo kumuha para ay mag-exam? Nasa plan naman po yun, Daddy Frankie. Yun nga lang po. Yung case po ng anak ko, mas inuuna po. Yes, sa bagay. No? So, sa nangyari sa'yo, alam kong matalino ka, may pinag-aralan ka. 'Di ba? Alam kong may plan ka about your family. Gaya ng sinabi mo kanina, nandyan na yan, at hindi mo pinagsisisihan na may kambal ka. At nandyan din naman yung asawa mo, hindi kanya pinapabayaan, no? So, siguro naging aral na rin to sa'yo. Bagamat gaya ng sinabi mo, hindi pinagsisisihan dahil ginusto at ginawa ninyong mag-asawa yan. No? Siyempre, sabi mo na-disappoint yung mga magulang mo, mga kapatid mo. Nakahingi ka na rin ng sorry sa kanila. Opo. Okay. Hindi po ulit ako ng sorry. Yes. Lalo kay ate. Yes. Mapapanood nila to at makikita at mararamdaman nila kung ano yung pinagdadaanan mong hirap ngayon. Pero hindi porket mahirap ang sitwasyon mo ngayon ay talo ka na, hindi. Umpisa pa lamang ito. Maaring ito yung mga pagsubok para makarating ka sa tagumpay. At para matulungan ka nila ulit, sabihin mo yung nararamdaman mo. Kung kinakailangan mag-sorry ka sa ate mo, unang-una sa ate mo, sa magulang mo, mapapanood nila to. Ito na yung chance mo. Kay ate ko, hindi ko na lang po babanggitin. Una sa lahat, maraming salamat kasi nag-aral mo ko. Malaking bagay yun, naging ama ko nga sa amin kasi namatay si Papa ano-ano, tas ikaw na yung tumayo bilang yun, parang tatay sa amin, lalo sa akin kasi pinag-aral mo ko. Maraming salamat. At sorry, alam mo na yun. Sorry sa lahat. Sorry sa disappointments. Sorry damin. Kung natanggap mo kami lahat. Ako kakaroon niya agad-agad. Sa are-aro maagi. Pasensya kila. Si Mama. Salamat ta. Agali balbalik sa puso yo. Nararagat ninsan siya. Okay. Na? Ganyan lang ang buhay. Bawat desisyon natin, minsan, hindi lahat ng desisyon natin ay nagtatagumpay. Lahat ng gusto natin. Pero hindi ibig sabihin ay talo na tayo, no? Parang sinusubok lang tayo ni God minsan. Ilalagay niya tayo sa mahirap na sitwasyon para pagdating natin dun sa mga bagay-bagay ay maging ready na tayo, no? At least humingi ka ng sorry sa iyong pagkakamali at alam ko balang araw maintindihan nila yun.
kung ano man yung mga pagsubok na dinadanas ninyo mag-asawa, sana mas patunayan nyo sa kanila, no? Dahil mga bata pa kayo at hindi habang buhay ganyan kayo, no? May pag-asa pa, bata ka pa eh, no? Laban lang tayo, okay? Ako si Daddy Frankie. Kilala nyo na ba si Daddy Frankie? Opo. Kumusta naman ng ano? So ito ang hanap buhay nyo Opo. ng asawa mo. Opo. Paano ang kitaan dyan? Per kilo ba? Hindi po, per bundle po siya. Per bundle. Pa-bundle po po, Ilang piraso sa isang bundle? 80 po. 80 piraso. Opo, So 80. bibilangin. Opo. Tapos 80 piraso babalutin. Opo, tapos yung di ba po, babalutin po yung 80, tapos 10 ganon, 80. Yun yung isang bundle. Opo, magiging parang 35 ganyan. 35. Tas yung Saan pa ito isa, ginagamit? 35. Sa barbecue ganon po. Or sa Kamuti banana. Q? Opo, pwede ganon. Okay. Kailan nyo pa ito hanap buhay noon pa? Siya. Yung asawa mo. Side po nila. So ikaw, tiga kanan ikaw, bali ikaw manugang dito. Opo. Okay. Bahay po nung side po niya. So ito hindi nyo pa bahay ito? Wala po kaming bahay. Wala pa kayong bahay. Opo, bahay po nila. Okay, kaya napaka-importante ate talaga yung sa pag-aasawa. May plano sa buhay, no? Although gaya ng aking sinabi, may alam kong may plano ka at alam kong hindi ka pababayaan ni Lord. Ate, Nay, i-upload namin to sa YouTube, Facebook. Mapapanood ng mga kababayan natin. Opo. Pero itong ginagawa namin, lalong-lalo na sa pag-cover namin sa mga kwento ng buhay, ay ginagawa namin to para makatulong din kahit papano si Daddy Frankie. At pangalawa is para maging inspirasyon or kapulutan din ng ating mga anak, ng ating mga kapatid, ng mga nag-aaral at ng mga pinag-aaral pa. So, sa nangyari sa buhay mo, pwede bang bigyan mo kami ng advice or yung mga taong nag-aaral, makakapanood ng video ito para kapulutan ng aral na hindi na sila maging padalos-dalos, lalong-lalo na sa naging sitwasyon mo. Sige po. Okay? Sa lahat po ng kabataan na nandyan, na nag-aaral or may trabaho na, sarili muna ninyo ang isipin at pamilya. Importante yun kasi naranasan ko yan. Naging selfish ako. So sa pagiging selfish ko, wala pang narating, naiwan sa ere. Pero hindi pa naman doon nagtatapos. Yes. Alam ko. Pero kayo, dahil nandyan muna kayo, nag-aaral, may trabaho, i-enjoy. Una, i-enjoy nyo yan. Kasi, mahirap magsisi sa huli. Pangalawa, at huli na rin, pinaka-importante, sundin ninyo yung pamilya ninyo. Lalong-lalo na yung magulang ninyo. Kasi, proven and tested na nga yan. Mothers knows best, sabi nga nila. So pag sinundan niyo yung mga magulang ninyo, hindi kayo malilihis ng landas. Kasi alam na nila nakarating na sila doon. Tapos pag hindi ka pa nakinig, saan ka mapupunta? Yun yung tanong. Pag hindi ka nakinig, saan ka mapupunta? Yun lang. Laging pakinggan yung At sumunod. pamilya, magulang, dahil pagdating sa kagipitan, pamilya at kapatid pa rin ang Kakapitan. no? Tsaka tama yung sinabi mo, mother know what is the best for us. No po. Di ba? Never nila tayong ipagkakaluno. No po. Kahit paulit-ulit nila tayong pagalitan, pagsabihan. Minsan sabihin natin bilang mga anak, nakakabingi ka na ma, nakakabingi ka na pa. Pero never pa rin silang magsasawa dahil hindi nila tayo matitiis. Okay? Sige, huwag ka na umiyak. Kaya mo yan, ha? Magbibigay ako ng... Oh. Anong milk ng mga anak mo? Bonakid po. Bonakid. Diba? Yun lang po. Hirap po talaga ng buhay. Oo. Tapos iniisip mo pa yung
ibang problema. Lalo na sa bata. Kung ikaw na lang sana yung magkasakit. Kaya Wag lang tiisin. na, Wag na lang yung ano. wag lang yung anak. At kung may nagawa ka mang kasalanan, bakit ikaw na lang? Wag na lang yung anak kasi wala pa eh. Huwag mong isipin yun. Huwag mong isipin parusa or what. Yung pagkakasakit ng mga bata, normal po yan habang lumalaki kasama sa paglakihan, no? Mahalaga maging matatag ka lang bilang ina. Siguro ngayon, noon, nung pinagsasabihan ka ng mga magulang mo, parang hindi mo pa naintindihan lahat. Pero ngayon, nagkaroon ka na ng anak, doon mo marirealize kung gaano kahalaga ang ating mga magulang, right? Diba? Dahil ngayon nanay ka na eh. Gagawin mo ang lahat para sa iyong anak, okay? Opo. Basta keep on praying lang tayo. Anong lunch ninyo ngayon? Anong ulam nyo? Wala pa pa. Wala pa. Gaano kahirap yung ganun? Siyempre mag-iisip pa pero andito lang tayo. How hard? Mas mahirap pa sa hard. Pero nakakaya naman po. Okay, sige. Pero huwag kang mag-alala gaya ng aking sinabi. Hanggat tayo nagtitiwala kay God, never niya tayong pababayaan, okay? Kaya na lang nang nangyari ngayon dahil sabi mo, nagpapatuloy at nagtitiwala kay God. Opo. May isang taong inutusan. Kumbaga may isang way, instrumento si God. Gaya ni Kagawad na lumapit sa Team Daddy Frankie para matuntun ka namin. Opo. Okay? Laging may daan. Yes, di ba? Nakapag-aral ka, may pinag-aralan ka, alam ko, makakaahon kayo. No? Sige, magbibigay si Daddy Frankie ng pambili ng gatas ng anak mo. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Walang- Malaking tulong po yan. Walang anuman. Ate, ito 5,000. 1, 2, 3, 4, 5,000. Sana makatulong sa iyong mga anak. Maraming salamat. Sobrang laking tulong po nito, Daddy Frankie. Hindi lang sa pang araw-araw na pamumuhay po namin. Kasi, alam niyo po, yung pera na to hindi, kahit hindi po namin pang araw-araw. Kasi may case nga po yung anak ko na, ipipento ko na po, Ano ba yung case niya? na congenital cataract. Ah, Na kung pwede yung tigpipiso araw-araw iipon kasi wala kang peace of mind po, Daddy Frankie. Hindi pa po siya napapalaboratory yung last na binigay po na request. Hindi pa po namin nagpapalaboratory kasi wala po dito sa Pangasinan. Possibly daw po sa Maynila. Wala din po kaming pamasahe. Tapos, sabi din po nila baka mag 30K yung laboratory na po iyon kasi special na laboratory sa bata kasi nagkaroon po siya ng infection sa dugo. Lalo na congenital cataract po yun. Wala po kaming panggastos. Kaya yung bigay po ninyo, iipunin na lang po namin, Daddy Frankie. very good. Opo. Okay. So mula nung sinabi ng doktor, hindi nyo pa napapates Opo. yung gusto. Last Kailan pa nila August sinabi po, yun? August 29. Ilang buwan pa yung Last- baby nung time na sinabi nila yan? 1 year old po. Ano, ngayon lang na-discover. This year lang po. Kaka 1 year. So, may paraan pa para pag-ipunan ninyo, ano? Opo. Saan daw sa Maynila? Hindi ko pa din. Sa RIFM po. Okay. Basta kaya yan, no? Mag-pray ka lang. Opo. Si God lang nakakaalam ng lahat. Kausapin mo rin yung ate mo. Alam ko yung mga kapatid natin, magagalit lang sila sa umpisa. Sasabihin lang nila yung ano, pero hindi ka pa rin nila matitiis. Nahihiya lang po ako, Daddy Frankie. Ayaw ko na pong maging pabigat. Do para sa anak ko. Kaya hanggat kaya ko po na humingi ng tulong sa ibang tao. Ganun na lang po yung ginagawa ko po muna. Alam ko po na tutulong sila kasi pamangkin. Yes. Pero ako mismo, nahihiya po. Tama. Naintindihan kita. Pero wag na wag mong kakalimutan. Lagi mong tatandaan. Ang taong nagpapakababa ay siyang itinataas. Okay? Wag tayong magpakataas. Piliin natin magpakababa lagi. Hayaan nating si God ang magtaas sa atin.
Alam kong may pinag-aralan ka at maintindihan mo lahat ng mga sinasabi ko. Okay? Opo. Laban lang. Opo. Alam ko strong ikaw. Mag-usap lagi kayo ng asawa mo. Maghanap ng trabaho na daily, hindi yung extra. Okay? Opo. Salamat sa iyo at salamat sa Panginoon kasi natagpuan ka namin. Maraming salamat po. Tinagpuan niyo po ako. Okay, anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing sa araw na ito? Daddy Frankie, maraming salamat. Malaking blessing po ito talaga. Sana po matulungan niyo po kami sa mga expenses po ng anak ko. Okay. Sa pagpapalaboratory hanggang sa pagpapasurgery po. Yes po. Sana hindi po itong huli. Hilingin natin kay God, no? Opo. Okay, wait lang. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang mapagpalang umaga na naman po sa atin lahat. Akala ko'y simpleng nanay, simpleng pamilya lang ang madaratnan ko dito. Yun pala ay isang nanay na nahihirapan sa kanyang mga anak. Sabi nga niya, kaya niyang tiisin ang lahat kung siya lang. Pero sa ngayon, dahil may problema pala ang kanyang anak, ay problema siya at nag-aalala. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, i-share po natin ang video ito para mas makatulong pa ang Team Daddy Frankie. At sana loobin ng Panginoon na makabalik pa kami dito. So, Nay, gaya na aking sinabi, naka-video to, pwede ka pong manawagan sa ating mga followers, subscribers. Baka sakali po, may mga pag-abot ng tulong sa iyong anak. Sa mga followers po at subscribers na mga nakasubscribe po kay Daddy Frankie. Ako nga po pala si Sandra Bulataw at ito po yung anak ko na si Kizaraya Bulataw. Narito po kami ngayon. Humihingi po ng tulong sa bawat isa sa inyo po. Sana mabigyan niyo po kami ng tulong dahil itong anak ko ay may karamdamang congenital cataract. Bali, kailangan po siyang i-surgery. Pero dahil wala pa po kaming magagastos or walang pera, yung mga laboratory po niya ay hindi pa po namin nauumpisahan. Yan lamang po. Okay. Sige. Kaya basta huwag kang mawala ng pag-asa. Laban lang tayo, no? Okay. Hello, baby. Wawa naman, no? Pero wala pa siyang alam. No? Hello? Yun lang naman ang sinabi ng doktor na problema niya sa mata lang. Sa mata lang po. Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay, ako'y muling magpapasalamat sa inyong lahat dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta, panonood ng videos at pag-share ng mga upload videos ng Team Daddy Frankie. Isa na naman pamilya ang naabutan natin ng kaunting tulong pinansyal. Alam kong hindi magiging sapat para sa kanila pero malaking bagay po pantawid, no? At sabi nga ni nanay ay itatabi na lang daw niya kasi kung sa pagkain kaya naman nilang isurvive, mas uunahin niya yung panggamot ng anak nila. At sana gabayan pa sila ni Lord para malagpasan yung mga pagsubok sa kanilang buhay, no? Shoutout po sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa na walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Kabayan, kung isa kang nanonood ngayon at nagustuhan mo ang programang ginagawa ng Team Daddy Frankie, mangyari lamang po i-share ang video ito para mas makatulong pa tayo. Maraming salamat, magandang morning po sa atin lahat and God bless. Bye-bye po.